Regional Director of the Office of Civil Defense 12. Panoorin po natin ang video na ito. Director Raylindo S. Aninion is currently the Regional Director of the Office of Civil Defense or OCD Region 12 SOCSERGEN, where he leads efforts in disaster risk reduction and management or DRRM programs, activities, and projects across the region. His journey into DRRM began in 2014 when, as a military officer, he attended the Basic Incident Command System Training course while serving in Eastern Visayas. 8 months after retiring from military service in January 2017, Director Aninion was appointed Director 2 in the Office of Civil Defense, allowing him to continue his public service by contributing to the country's DRRM efforts. With a career spanning over 6 years in the OCD, Director Aninion has made significant contributions to both the BARM region, where he served as Regional Director from 2017 to 2022, and to Region 12, where he has been serving since 2022. Aninion's extensive training and international engagements have equipped him to lead DRRM efforts in the region. He holds various degrees and has completed numerous DRRM-related courses. His expertise and leadership have earned him multiple recognitions and awards. Today, Director Aninion will be sharing the different DRRM programs, projects, and activities of the Office of Civil Defense, providing us with valuable insights into the government's efforts in ensuring the safety of the Filipino people during emergencies and promoting disaster resilience. Please join us in welcoming the Regional Director of the Office of Civil Defense 12, Director Raylindo S. Aninion. Ray, welcome po sa ating kapihan at inyong pagbati po sa ating mga manonood. Maraming salamat, RD Fraya, no? Harvey Pasinabaw, Senior Veterans Assistant Head ng FIBAO SOCSERGEN. Sa lahat po ng nanonood sa programa natin ito, isang makabidang umaga at makabagong Pilipinas sa ating lahat. Sa mga media partners na kasama natin ngayon at sa ating mga online viewers, ikinagagala ko pong ibahagi sa inyo ang mga programang inisagawa ng Office of Civil Defense para sa ating minamahal na kababayan, para po sa ating inang bayan. Kasama po sa buong pwersa ng OCD, narito po sila, sila ni ating taga-Pibao, si Mr. Harvey Pasinabaw at lahat po ng ating na-invite na taga-media, nandito po sila. Kami po ay nagagalak, RD, dahil pinaunlakan nyo po ang aming imbitasyon. Ano? Kasama ang buong persa ng Office of Civil Defense 12. Very timely po ang ating kapihan dahil po ngayong linggo, itong buwan na ito pala, ay pinagdiriwang ng Office of Civil Defense ang ika-70 years anniversary. Ano? Kumusta po ang opisina ng OCD, sir? Mabuti lang po at nabanggit mo, RD Fraya, no? Gaya po ng iyong sinabi, kami po ngayon ay kasalukuyang nagdiriwang namin ika-70 anibersaryo, no? Ito po ay Platinum Jubilee Celebration na may temang Celebrating 70 Years of Resiliency, 7 dekadang paninilbihan at paglilingkod sa bayan. Nagpasalamat nga po tayo at umabot tayo sa ganitong kahabang panahon. Tayo din po ay bigyan ng pagkakataong mamuno dito sa OCD Region 12. Ayan, kasama po ninyo kami sa inyong pagdiriwang, sir. At again, congratulations. To give our viewers a quick background overview, ano po ba ang mandato ng Office of Civil Defense? Ang Office of Civil Defense, ang kanyang mandato po, based dito sa ating Republic Act 10121, no? As the implementing arm of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, it shall have the primary responsibility, no, or mission of administering a comprehensive national civil defense and disaster risk reduction management program by providing leadership in the continuous development of strategic and systematic approaches, as well as measures to reduce the vulnerabilities and risks to hazards and manage the consequences of disaster.
Ang mission din po ng OCD, base dito is to lead in the administration of a comprehensive national civil defense and disaster risk reduction and management program for adaptive, safer, and disaster-resilient communities towards sustainable development. Alright, sige. Thank you very much, sir. By the way, may inihandang AVP ang OCD-12. Atin po itong panoorin. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na hiwalay. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at nawala na ugali. Sa iba sa atin ang lahat. Panahon na pagbabago, at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at lakas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Ay natin ay gawing maaliwalas. dahil ang Magandang bukas, subungan ng bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na hiwalay. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili
This Kapihan sa Bagong Pilipinas event is indeed timely as we celebrate the Office of Civil Defense Platinum Jubilee, thus highlighting key milestones over the past 70 years. The passage of the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 strengthened the country's disaster risk system, enabling a shift from reactive to proactive stance. The Office of Civil Defense has also implemented contingency planning, a multi-stakeholder approach, and the incident command system, a disaster response tool. These initiatives have helped the Philippines rank higher in the World Index report and improve disaster risk reduction efforts. The National Disaster Resilience Month, which is observed annually in the month of July, is focused on disaster prevention, mitigation, and preparedness, response, and recovery. The Office of Civil Defense conducts the nationwide simultaneous earthquake drill, or NCED, to promote earthquake awareness and preparedness. The Gawad Kalasag, which is an annual award for individuals, group, or institutions which exhibited extraordinary courage in times of natural or human-induced hazards. The Disaster Information Nationwide Awareness Program, or DINA, aims to educate the public on disaster risk reduction and management. The campaign for the Magna Carta for Dream Workers supports the passage of the Magna Carta for Public Dream Workers Bill. Furthermore, for the last semester or the first semester, we have also successfully implemented various DRRM programs, projects, and activities in the region, which is vital in strengthening disaster response operations, promoting a culture of preparedness, disaster resiliency in the communities. With this, we have already trained a total of 3,400 DRRM practitioners in different DRRM training courses to enhance readiness of our community. We have a total of 26 regional evacuation centers in Region 12, located strategically in different disaster-prone areas in the region. We likewise have provided non-food items or NFIs, especially to recently disaster-affected communities or families in the province of Sultan Kudarat, Cotabato, and Sarangani. And we even extended assistance to Region 11 and Caraga during the shear line incident as an augmentation to flooding incident in their area affected by that shear line. We have also assessed 53 local government units for Gawad Kalasag Seal, search for excellence in DRRM and humanitarian assistance. These are just some of our significant accomplishments for the first semester of this year, and we are continuously developing various DRRM services in the regions. Ayan, congratulations po sir at sa inyong opisina sa mga nagawa na at mga gagawin pa. No? So with all these accomplishments, alam ko marami pang plano ang OCD 12 under your leadership. No? Ano naman po ang inyong mga, yun nga, sabi ko plano o ways forward po? Thank you, RD Frayan. As of this time, we will continue to conduct various DRRM programs that we have already scheduled based on our annual plans and budget 2024. And we will implement all the directives given to us by our Civil Defense Administrator, Undersecretary Ariel F. Dimomoseno. We are also ensuring the readiness of all local government units in the region, especially for the following months, since you are expecting rainfalls due to La Nina that might cause flooding and landslide incidents. Further, as we continue to prepare for possible impacts of earthquake, we are campaigning for the earthquake preparedness. We'll be conducting the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill on September 26 at 9 o'clock in the morning. Thus, we are inviting everyone, sa lahat po ng nakikinig sa atin, to join us on this effort. Ayun, sige. At tabayanan po namin yan, RD. Excited na po kami sa inyong mga plano at gagawin pa sa mga susunod na buwan at taon. Ang tabayanan po namin yan. By the way, sir, meron pa akong tanong.
This is all about Magna Carta for DRRM workers. Ano? Alam ko, ongoing itong initiative na ito, itong campaign ng DRRM workers, no? Magna Carta for DRRM workers. Ano po yung mga hakbang na ginagawa natin upang suportahan ang pagpapasa ng Magna Carta, no? Itong Magna Carta for Public DRRM Workers Bill. At ano po ang nakikita ninyong kahalagahan nito kapag ito ay napasa na at naging batas? Salamat, no? RD. Ang Office of Civil Defense ay aktibong sumusuporta sa pagpapasa ng Magna Carta for Public DRRM Workers. Sa pamagitan ng ibang hakbang na nagpapalakas ng kampanya at nagtataguyod ng proteksyon para sa mga DRRM workers natin. Narito ang ilan sa mga hakbang na ginagawa ng OCD. No? Una, pagsuporta sa pagsulong ng batas. Ang Office of Civil Defense ay nakipagtulungan sa mga mamabatas at may mga ahensyang may kaugnayan nito upang itulak ang pag-aproba ng panukalang batas. Okay. Aktibo silang nagpa-participate sa mga legislative hearings at nagbibigay ng mga technical na input upang matiyak na mga provision ng batas ay naayon sa pangangailangan natin mga DRRM workers. Pangalawa, pagpapasa ng advocacy programs. Ang OCD ay nagsagawa ng mga kampanya at information drives upang ipalaganap ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng Magna Carta. Gumagamit sila ng mga platform tulad ng mga social media, webinars at community outreach upang makuha ang suporta ng publiko at mga stakeholders. Pangatlo, pakipag-ugnayan sa mga LGUs at ibang ahensya. Mahalaga ang papel ng mga local government units sa epektibong pagpapatupad ng DRRM policies. Nakipag-ugnayan ang OCD sa mga LGUs at ibang ahensya ng pamahalaan upang ipaliwanag ang benepisyo ng panukalang batas at makuha ang kanilang suporta para sa pagpasa nito. Pangapat, pagbibigay ng mga training at capacity building. Ang OCD ay nagbibigay ng mga training at pagsasanay sa mga DRRM workers upang mapataas ang kanilang kapasidad at kahandaan. Bahagi ng kanilang suporta ay ang pagtuturo sa mga workers tungkol sa kanilang mga karapatan at benepisyo na maaring makuha sa ilalim ng Magna Carta. Ang kahalagahan ng Magna Carta pag itong naging batas na ay mga sumusunod. Una, pagbibigay ng karapatan at proteksyon. Magbibigay ang Magna Carta ng malinaw na proteksyon at karapatan para sa mga DRRM workers na kinabilangan ng mga tamang pasahod, mga benepisyo at seguridad sa kanilang trabaho. Ito ay nagpakahalaga dahil ang kanilang trabaho ay puno ng panganib at mahalaga sa kaligtasan ng komunidad. Pangalawa, pagtaas ng moral at produktibidad. Ang pagkakaroon ng mas magandang kondisyon sa trabaho at mga benepisyo ay nagpapataas sa moral at produktibidad ng ating mga DRRM workers. Sa gayon, mas magiging epektibo sila sa pagtugon sa mga sakuna at pibigay ng serbisyong publiko. Pangapat, pagkilala sa sakripisyo ng DRRM workers. Ang pagpasa ng Magna Carta ay simbolo ng pagkilala sa pagpahalaga ng mga sakripisyo ng ating DRRM workers. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa katarungan at pagkapantay-pantay na sektor ng publiko sa publikong serbisyo. Sa kabuuan, ang pagsuporta ng OCD sa Magna Carta for Public DRRM Workers ay kritikal sa pagpapalakas ng proteksyon at pagpabuti ng kondisyon ng mga DRRM workers na may malaking epekto sa kahandaan ng bansa sa harap ng mga kalamidad. Ayun, very comprehensive yung sagot mo, sir. Maiba naman po tayo, with the La Nina alert po from Pag-asa, magiging maulan po ba ang mga susunod na buwan? At, kung maulan dito, definitely magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So ano naman kaya yung mga hakbang na ginagawa ng opisina ninyo upang maging handa at ligtas tayo? Maging handa at ligtas sa mga komunidad, sir. Go ahead.
Salamat. Ang Office of Civil Defense ay nagsagawa ng mga sumusunod na hakbang upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga komunidad sa banta ng La Nina sa mga sumusunod na buwan. Una, pagpapalabas ng babala at payo. Patuloy ang OCD sa pakikipag-ugnayan sa PAG-ASA at sa Mines and Geoscience Bureau or MGB upang agad na maiparating sa publiko ang mga babala at payo ukol sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pangalawa, pagpapatupad ng preemptive evacuation. Nagkipag-ugnayan ang OCD sa DILG upang mabigyan ng abiso o direktiba ang ating mga local government units na magpatupad ng preemptive evacuation para sa mga lugar na mataas ang panganib para mailigtas ang ating mga kababayan. Babayan. Pangatlo, paghahanda ng relief goods at emergency equipment. Tinitiyak ng OCD na may sapat na relief goods at emergency equipment ang mga rehiyon para sa mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng mga sakuna. Pang-apat, pagsubaybay sa mga lugar na may mataas na peligro o panganib. Patuloy na sinusubaybayan ang mga lugar na may mga mataas na peligro ng pagbaha at pagguho ng lupa upang maagang maalerto ang mga mamamayan natin sa pamamagitan ng ating 24/7 Operations Center. Panglima, coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng ating pre-disaster assessment meetings. Nagkakaroon ng coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at non-government organization or NGOs upang masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Pang-anim, pagtuturo ng risk reduction measures and preparedness activities. Aktibong nagtuturo ang OCD ng mga hakbang para sa disaster risk reduction tulad ng tamang pag-ayos ng mga kabahayan at pag-iwas sa landslide-prone areas at ang pagkakaroon ng contingency plan for landslide and flooding incident sa lahat ng LGUs natin. RD, ang mga hakbang na ito ay bahagi lamang ng mas malawak na layunin ng OCD na protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamayan sa panahon ng La Nina at ibang kalamidad. Alright. Nabanggit niyo po kanina, yung regional evacuation centers sa region. Tanong ko, RD, lahat po ba ng mga LGUs dito sa ating region ay meron ng identified evacuation centers? Paano po ito makakatulong sa mga pamilyang apektado ng disasters po? Lahat po ng local government units natin ay may identified evacuation centers Okay. na maaaring gamitin sa panahon ng sakuna. Ang pagkakaroon ng mga evacuation centers ay bilang bahagi din ng pagsunod ng mga LGU sa pinatutupad ng off-plan listo ng DILG. At ito din ay isa sa mga hinanap natin, hinanap ng OCD na kabilang sa checklist ng Gawad Kalasag SEAL. Ang isang evacuation center ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng ligtas na kanlungan para sa mga pamilyang apektado ng disasters. Sa pamamagitan ng mga ito, mabilis na nailikas ang mga residente mula sa panganib. Bibigyan sila ng masisilungan at nasisiguro ang kanilang kaligtasan habang inayos ang mga epekto ng sakuna. Ang mga evacuation centers ay karaniwang may access sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, serbisyo medikal na tumutulong upang mabawasan ang epekto ng kalamidad sa komunidad. Ayun. Katatapos lang po ng selebrasyon ng, we call it National Disaster Resilience Month. The other month ata yun, July. So ano po sa tingin ninyo ang mga pangunahing highlight ng pagdiriwang ngayong taon? At paano po ito nakakontribute para maiangat ang ating kaalaman tungkol sa paghahanda laban sa anumang sakuna? Ang National Disaster Resilience Month na ating ginanap nakalipas na buwan, noong buwan ng Hulyo, ay nagbigay din sa kahalagaan ng pagiging handa at pagiging matatag sa harap ng mga sakuna. Ang mga pangunahing highlight ng mga pagdiriwang natin noong nakarang buwan ay ang mga sumusunod.
Una, pagpapalakas ng community preparedness. Inisagawa ang mga disaster preparedness drills at training session kung saan nagkaroon ng first OCD Rescue Olympics na nagbigay diin sa kahalagaan ng pagiging handa sa anumang sakuna. Nagkaroon din tayo sa Rio natin, dito sa Region 12, ng School-Based Disaster Resilience Caravan, kung saan ang mga kabataan ay tinuruan at iba't ibang life-saving skills at dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang mga panganib. Pangalawa, mga seminar at webinars. Nagdaos ng mga online at face-to-face seminars tulad ng Resilience Forum na tinalakay ang mga best practices sa disaster risk reduction at resilience na tumulong sa pagpapalawak ng kalaman sa ating publiko. Pangatlo, public awareness campaigns. Pinalakas ang information dissemination sa pamamagitan ng social media, radio at TV upang ipalaganap ang tamang hakbang sa panahon ng kalamidad. Kasama na din dito ang sinagawang contest ng Rion, ang Real Resilience Video Contest para sa mga kabataan natin na ipakita ang kanilang kaalaman sa DRRM. Hindi lamang iyon, isang Run for Resilience Fund Run activity. Ang ginawa natin noong Hulyo 20, July 20 sa Coronadal. Okay. Ito ay sinagawa natin bilang kampanya natin sa mga DRRM program. Ang mga aktibidad na ito ay naging ambag sa pagpapataas ng kaalaman at kamalayan sa publiko na sa kanilang kayahan sa maghanda, tumugon at makarecover mula sa mga sakuna. Ayun po. Okay, so maraming salamat po, RD Ray, sa pagsagot po sa ating mga katanungan. Di pa po tayo tapos ha. May mga katanungan po ang ating mga kasamaan sa media mamayang konti. At this point, mga kababayan, ating pong bigyan daan ang isa pang opisina sa ilalim ng Department of National Defense. Sa sinabi ko na kanina na ngayong araw, hindi lang po isa, kundi dalawang guest po ang ating makausap ng harapan dito sa ating programa. And so without further ado, ating pong makapanayam ang isang ahensya na may adikay mabigyang halagang ating mga bayaning sundalo. E po, kasama po natin ngayon si Senior Veterans Assistance Officer ng SOCSERGEN, si Mr. Harvey Pasinabaw, ayan, mula sa Philippine Veterans Affairs Office, SOCSERGEN. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, RD Welcome po Brian. sa ating programa, inyong pagbati sa ating mga manonood. Maraming salamat po. Una sa lahat po kay Regional Director ng OCD-12 po, Sir Ray Lindo Aninyon, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating media partners and to our online viewers. And at the same time po, maraming salamat po sa ating PIA Region 12 Technical Working Group. Sa lahat po ng ating mga veterano at sa ating mga PIVO pensioners, magandang umaga po. RD Fryan, magandang umaga po. Ayun. Okay. Upang simulan ng ating talakayan, sir, pwede po ba ninyong ipakilala ang inyong opisina at kung ano po ang mandato ng iyong office? Go ahead. Ayan. So, meron po tayo sa Philippine Veterans Affairs Office, PIVO, Field Service Office, SOCSERGEN. Ang mandato po natin sa PIVO is nakabase po yan siya sa 1987 Philippine Constitution. Kung pwede ko lang po ma-share, and then, Article 16, Section 7, and Article 2, Section 13, na nagsasabi po tayo as a grateful nation shall provide adequate and accurate and immediate care and benefits and other forms of programs po para sa ating mga senior war veterans at veterans po of military campaigns, including po dyan kanilang surviving spouses and other legal beneficiaries po. Ayun. By the way, saan po makikita ang iyong opisina dito sa Region 12, sir? Ayan po, temporarily po tayo, nakapag-opisina po tayo dito sa Mayraot Compound, National Highway po, Porok, San Jose, Barangay San Pablo, Tacurong City. But RD Fryan, yung mga nakapanayan kita nung nakaraan, Okay. so, meron po tayong memorandum of agreement na na-approve. Okay. Lumabas na po yung MOA natin in between po ng province of South Cotabato and PIVO, head office, na magkaroon tayo ng opisina dito sa may
provincial capital po ng South Cotabato, under po ng leadership ni Governor Tamayo. Ayun, so... Magkapit-bahay na tayo. Magkapit-bahay na tayo. No? Sa Coronadal na po. Ngayon, temporary, nasa Tacorong City po ang opisina ng PVAO dito sa Region 12. At soon, no, magta-transfer po sila sa Coronadal City. Yan. Sa provincial government kayo Yes po, sa loob po ng Capitol. Sa Kapitolyo. Ayun po. Okay. Sa punto pong ito, upang lubos pa nating maunawaan kung ano pa ang tungkol sa opisina ng Philippine Veterans Affairs Office, panoorin po natin ang inihandang video na ito. The Philippine Veterans Affairs Office's mandate is based on the 1987 Philippine Constitution, which is linked to our national security, wherein as a grateful nation, the state shall provide immediate and adequate care, benefits, and other forms of assistance to war veterans and veterans of military campaigns, their surviving spouses, and orphans, and at the same time, propagate their heroic deeds to inspire our citizens, especially the youth, as the nation's champions of peace, justice, and prosperity. As of June 2024, PVAO has a total of 147,448 pensioners. For the geographical breakdown, the National Capital Region has 23,013 pensioners, or 15.61% of the total pensioners. The bulk of PVAO pensioners are from the rest of Luzon, which accounts to 47.69%, or 70,314 pensioners, while Visayas and Mindanao account to 12.93% and 21.92% respectively. 1.85% of PVAO pensioners, or 2,734, are currently residing abroad. We have three major programs in order to successfully fulfill our mission. First is the Veterans Welfare and Benefits Administration. Second is the Veterans Affairs Management. And third is the Veterans Memorial and Historical Preservation. PVAO's core activity under Program 1 includes 4 types of pension benefits, which are old age pension, death pension, disability pension, and total administrative disability pension. In addition, PVAO also provides the following non-pension benefits to veterans and their dependents. First, Veterans Hospitalization and Medical Care Program. Second, Educational Assistance. And third, Burial Assistance. Meanwhile, the Veterans Hospitalization and Medical Care Program aims to provide free hospitalization and medical care at the Veterans Memorial Medical Center and 382 accredited government and private hospitals nationwide. The program also gives medical assistance to veterans to cover their medical expenses in non-partner hospitals. This is a step towards achieving PVAO's advocacy that no veteran should pay for his or her own medical care. PVAO's second major program is the Management of Veterans Affairs that includes the following programs. The Veterans Empowerment Program, which is achieved by strengthening veterans organizations and building a unified Filipino veterans community. And Reforms in Veterans Corporate Governance Program by widening the participation of a majority of veterans in their corporate affairs and optimizing veterans' assets for their welfare. For Program 3, or the Veterans Memorial and Historical Preservation Program, the core activities include the preservation and development of national military shrines and recognition and memorialization of veterans through activities such as awarding the U.S. Congressional Gold Medal, commemoration of historical military events, partnerships with the Academe for our books and publications on Filipino heroism, and engaging private sector organizations and foundations in recognizing our veterans' self-sacrifice and valor. For PVAO's accomplishments, here are the updates on the 2 priority legislations of PVAO for fiscal year 2024, which are the rationalization of the disability pension and integration of a comprehensive study of Philippine history during World War II. In support of our hospitalization program, 2 completed veterans wards were inaugurated in the first semester of this year.
These are located at the Region 1 Medical Center in Dagupan City, Pangasinan, and at the Southern Philippines Medical Center in Davao City. To date, we have 5 completed veterans wards, 4 of which are fully operational and have accommodated 106 veterans and dependents so far. The inauguration of the Veterans Ward located at the Eastern Visayas Medical Center in Tacloban City shall be scheduled within the third quarter. As of now, the hospital is currently securing the building permit, which is being required before the Veterans Ward at the Eastern Visayas Medical Center can be operationalized. To better serve our PIVO pensioners residing outside NCR and those without nearby PIVO field service offices, we conducted validation and single ID caravan missions in North Luzon and Mindanao this year. These efforts have reached and provided services to over 4,000 clients. The commemoration of the 82nd Araw ng Kagitingan and the celebration of the 2024 Philippine Veterans Week highlighted the veterans-related commemorative events managed by PIVAO in the first semester. PIVAO also spearheaded 4 awarding ceremonies, including the one in Nueva Ecija for the conferment of U.S. Congressional Gold Medals to 145 Filipino World War II veterans, comprised of 64 living and 81 posthumous awardees. All in all, 33 U.S. CGM ceremonies in the country with a total of 1,053 awardees. Lastly, for our way ahead, we aim to improve our healthcare accessibility for our veterans with the establishment of additional 19 veterans wards for a total of 25 veterans wards across the country. 84.09% of the total 148,736 veterans and qualified dependents for VHMCP lives outside NCR. We already have 2 operational wards in Luzon, the Region 1 Medical Center in Pangasinan and Batangas Medical Center in Batangas. The Veterans Wards at the Eastern Visayas Medical Center in Leyte is set to begin operations by the end of the year. And for Mindanao, we have 2 operational wards, Northern Mindanao Medical Center in Cagayan de Oro and the Southern Philippine Medical Center in Davao. We also want to establish partnerships with different LGUs, schools, and other stakeholders to transform our shrines and commemorative events from static symbols of heroism into venues for people to come together and celebrate their history with pride and patriotism. One of the key projects under this program is to invest in Kagitingan Builders or Love for Country infrastructure. These are iconic representations which commemorate and relive our heroes' valor and sacrifices for the country. These includes the establishment of new military shrines in the Visayas and Mindanao. Another cornerstone of this program is the recognition of our Filipino World War II veterans through awarding of the U.S. Congressional Gold Medal to more than 260,000 veterans, both living and posthumously. As we continue to serve our veteran heroes, PIVAO is committed in achieving the empowerment of veterans and motivated future defenders. Maraming salamat at magandang araw. Ayun, napakaganda po ng adhikain ng inyong opisina, Sir Harvey. Yes, ano? maraming salamat. Talagang nararapat na mas makilala pa ang iyong opisina sapagkat hindi lamang mga bayani ang nakikinabang dito, kundi yung pamilya din nila, no? Totoo po yan. Kaya nga po yung may tagline tayo po sa PIVAO, yung Empowering Veterans, Inspiring Future Defenders. Ayun, alright. So may mga tanong din ako sa iyo, Sir Harvey, ano? Sige po. Una, sino ba yung dapat na may turing na veterano? Ayan, magandang Oo, tanong yun. po yan, RD Brian. Ano? Oo. Kasi kung minsan sila, hindi nila alam na Oo. veterano pala sila. Meron tayong pinagkukunan dyan, may reference po tayo, yung RA 6948 at saka RA 9396. Una po dyan, ang definition ng veterano is any person po who rendered military service in land, sea, or air force during nung revolution natin sa Spanish, no? Yung Spain. Okay. Ikalawa naman po is yung Philippine-American War. Alright. Then, kasunod po yan yung World War II or Oh. any person po who renders military service sa allied forces natin within our Philippine territory.
Second definition po, yung mga members natin ng Philippine Expeditionary Forces na pinadala natin sa Korean War. Wow. And yung PhilCag na tinatawag natin Philippine, na PhilCag na pinadala naman natin po sa Vietnamese or Vietnam War. Pero sa kasalukuyan po, yung ating mga miyembro ng AFP or Armed Forces of the Philippines who rendered at least 6 years cumulative military service, Okay. makukonsider na natin sila as veterano. Given po, yun po is bago na itupad or na sa batas, yung RA 9396 kaya na-mention ko Kailan kanina. yun? Bago? 993? March 18, 2007 po. So, 2000. Before sa 2007. Before 2007, Nakarender ka ng 6 years, basta naka cumulative 6 years. service, veteran ka na. Yes po. So yung After mga naman, after naman po nung March 18, 2007, kung doon ka pa nag-render ng military service, kailangan na po 20 years cumulative service. 20 years na. From 6 years, naging 20 20 years, medyo mahaba-haba na po. Inamend po natin yung required na military service. Oh, okay. Para matawag po kayong veterano. Or sooner or later po, o ma-discharge ba kayo or honorably discharged kayo, sir, has been honorably discharged or retired because of some point, kunyari, naging na-disable siya or namatay siya during in line of duty. Okay. So, consider na po yun veterano or pwede na po yung surviving spouse makapag-file ng pension benefits. Pension, alright. Of course, gusto naman talaga, kahit sino parang gusto maging pensionado doon, ano? So, maaari po bang malaman, mga magkano kaya yung tinatanggap na pension mula sa PIVA? Okay lang ba? I-reveal Opo. natin yan sa ating mga tagapakinig at sa Opo. ating mga kababayan. Ako, Go ahead. baka maingganyo din po sila, veterano O pala. baka yung, Ano? yung kanilang papa pala, yung lolo nila, ganun. O kahit Diba? ako nga, RD Fryan, nung pagpasok pa lang sa PIVAW, saka ko lang nalaman na apo pala ako ng World War II. World War II veteran. World War II veteran. Alright, sige. Sige po, yung buwan ng pension po is nasa 5,000 po yan, buwan ng pension. So makatatanggap po nila yun pag tumungtong na sila ng 65 years old. Ito po yung tinatawag nating old age pension. Okay. Para naman po sa ating mga senior war veterans, 20,000 po yan siya. Naibigay natin yan sa visa po ng RA 1164. Okay, yung war veterans, sinabi mo yung nag-join sa Vietnam War, Yes po. nag-join sa Korean War, World War II, World War II. Philippine-American War. Matik yun, 20,000. 20,000 Monthly yun. Monthly Pero po yung yun. cumulative 6 years, 5,000. 5,000 or cumulative 20 years, yun, 5,000. 5,000. Yun silang tinatawag na post-war veteran po. Post-war veteran. Alright, very clear. So, pangatlong tanong, paano po ba ang paraan ng pagtanggap ng kanilang buwan ng pension? May ATM na ba ito? Opo. Ayun. Kasi in help with our technology na meron po tayo, para hindi po mahirapan yung ating mga PIVAW pensioners, karamihan po dyan sa kanila, RD Fryan, meron pong ang kanilang buwan ng pension po ay natatanggap nila through their personal bank account. So Ayun. meron po tayong mga partner na financial institutions po O dyan. nga, hindi naman practical na magpunta pa sila sa office ninyo para kukuha ng cheque. So online na. Online na po Pwede yung transaction. Para alam naman po natin, matanda na po ito, wag na po natin pahirapan yung ating Correct. mga veterano. Alright. Sige. So, thank you very much, Sir Harvey. Sa punto pong ito, ating pong pagbigyan ang ating mga local media partners na magtanong sa inyo. Ating pong invite ulit si RD Ray. Kasi open na po ito. Open na po tayo for questioning sa ating media partners. So, paalalang po, magpakilala po muna tayo before we shoot our question pa. Okay, your name po, madam, and your media outfit. Go ahead. So, good morning everyone. My name is Troydeline Rojas Belandres from 90.3 Heartbeat of Chanson, located at Holy Trinity College. Alright. So, my question for OCD. Nabanggit po kanina, sir, na isa sa mga ginagawang initiatives ng OCD ang paggandak ng quarterly earthquake drill. Sa tingin niyo po, nakakatulong po ba talaga ang ginagawang drill natin? Kailan po ang susunod na drill at ano dapat ang ating gagawin upang makalahok sa activity na ito? Maraming salamat sa iyong katanungan. Una, Katulong ba? nakakatulong talaga ang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na sinasagawa natin every quarter. Ang mga drills na ito ay nagbibigay ng practical na kalaman at kasanayan sa publiko sa tamang pagresponde sa lindol. Ito ay nagtutulong sa ating mga kababayan na makapag-adapt sa mga sitwasyon na ito. Ito ay nagtutulong sa ating mga kababayan na makapag-adapt sa mga sitwasyon na ito. Ito ay nagtutulong sa ating mga kababayan na makapag-adapt sa mga sitwasyon na ito.
Kaya napapalakas ang kahandaan ng mga tao sa aktual na sitwasyon. Ang susunod na earthquake drill ay ngayong 26 ng September, no? Alas 9 ng umaga. Para sa karagdagang anunsyo, tumutok lamang po kayo sa aming Facebook pages. Upang makalahok, dapat makipag-ugnayan sa local government units o sa inyong opisina o paaralan para sa mga detalye at sundin ang itinakdang protocol sa panahon ng drill kagaya ng duck, cover, and hold. Ang pagsali sa mga earthquake drill ay isang simple ngunit na epektibong paraan upang mailigtas ang sarili at mga mahal sa buhay sa panahon ng lindol or sakuna. So RD, hindi pa na-set natin yung venue kung saan sa September 26. Pero meron na tayong schedule. Alam mo? Mayroon na Pero tayong wala pa yung schedule RD, na-identify pero na yung location. venue, wala pa tayong kung saan natin ito gaganapin. No? Oh, kasi yung sa second quarter, if I'm not mistaken, sa Coronadal City yun barangay. I was there nakalimutan ko yun. Paraiso ba yun? Barangay 2? Okay, next question please. Good morning po. Boyet de la Serna o Boyet Escalera Online. Okay. Ito po ang katanungan para sa PVAO o Philippine Veterans Affairs Office. Nais po naming malaman kung meron po pa bang senior na veterano sa digmaan at ano po o ilan po ang mga pensioners nito. Okay, sa Region 12 ata Sa yung Region tinatanong ni 12 sir, po, no? Opo. Magandang umaga po, sir. Sa kasalukuyan po, as of June 2024 natin na headcount, meron pa po tayong 7 senior war veterans na dito po sa Region 12. Kasama po dyan isa sa Coronadal, isa po sa Tacorong or Sultan Kudarat, the rest of the senior war veterans po nasa Cotabato Province po. Walang Jensen. Walang Jensen. Pero yung ano natin, sir, yung isang senior war veterans palit-palit po. Ang pamilya kasi niya na iba, nandito sa Jensen. Pero yung pamilya total... na iba. Opo. Yung kanilang, kasi madaming anak, sir. So, ganun talaga yan. Yung mga anak niya. Oo, mga anak niya. So, yung ating naman pong total pensioners po is 7,400, if I were to say 82 na pensioners po sa buong Region 12 po. 7,481. 81. Alright. Yun po yung headcount po natin. Warm bodies po yun. Salamat po. Thank you very much po. Sir, okay, susunod po na tanong, pangalan at saka yung media outfit po ninyo. Thank you. Good morning po sa lahat. Ako po si King Valerio ng DXTM Trimedia FM Jinsan. Ang katanungan ko po ay para sa ating Office of Civil Defense. Sa mga sunod-sunod po na mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ating rehiyon, ano po ang tulong na ibigay na inyong opisina sa mga pamilyang apektado sa sakuna? Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, no? Yung katanungan mo. Bilang mamamayan, upang maging ligtas sa anumang sakuna, no? Dapat nating gawin ang mga sumusunod, no? Una, magplano. Gumawa ng personal and family disaster plan, no? Para po mapagdaan natin kung ano bang sakuna na darating. Pangalawa, maghanda, magkaroon ng mga emergency kit, yung mga go bags, no? Na may mga pangunahing pangailangan natin, mga flashlight, kung ano pa yung ilalagay natin, no? Yung mga emergency na kailangan natin for the next 3 days siguro, 5 days na magagamit natin habang di pa darating yung mga responde o mga tulong para sa atin, no? Pangalawa, susunod tayo at ipatupad sa mga guidelines na pinapatupad ng mga ahensya o mga local government units. Alamin at sundin ang mga local disaster preparedness guidelines or family preparedness guidelines na iyong ginawa. Pangatlo, maging alerto. Mag-monitor tayo ng mga balita at alerts para sa mga babala na so. Ang NDRIMC, no, National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay nagbibigay na magkaroon ng mga text blast, babala, o mga early warning alerts na binibigay natin sa ating mga mamayan, LGUs. Ito po din ay nanggagaling sa ating mga science agencies gaya ng PHIVOLCS kung magkaroon ng lindol o Pag-asa at MGB kung mayroong banta ng pagbaha or pagguho ng lupa. No? Pangalawa, makilahok sa training. No? Sumali sa mga disaster preparedness at response training. Hindi lang po ang OCD, hindi lang po kami ang nagsasagawa ng training.
ang ating pong DILG, ang mga local government units, no? Yung ating mga pamilya, no, sa ating the family is the basic unit of society. Dapat sila maghanda din silang kanilang sarili. Kung wala pa silang kapasidad o natanggap na training, dapat makialam sila, no? Pupunta doon sa kanilang LGU, anumang ahensya. At kung gusto nilang sumali sa mga training, siguro magsabi sila doon para po mabigyan sila ng kaalaman, no? Magbigyan sila ng sapat kaalaman at mapaghandaan. Kasi po yung ating pamilya, kung ating mga individual, sila din po yung una dapat tumulong sa kanilang sarili. Huwag po natin munang anahan kung mayroong sakunaban na darating kaagad yung tulong o yung mga responders natin. Dapat sila muna tulungan ang kanilang sarili. Kung may sapat sila na kaalaman, ito po ay kanilang mapaghandaan. Ayos. Alright. Sige, next po. Good morning po from SOC Sergeant Correspondent Gabi Aksalan from DXGS po. Alright. Ang tanong, para po ito sa PIVAW Head. Sa ngayon ba, mayroon pang mga nakatakdang aktibidad at magandang balita para sa ating mga veterano at legal beneficiaries? Ayun. Ayun, magandang May mga tanong good po news. yun. May good news ba sa kanila? Oo. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Meron po tayong from January to June na activities po na naganap na po. Una dyan, Araw ng Kagitingan in celebration of our Veterans Week po. Sa buwan po yan ng April. Ang ginagawa po natin, meron po tayong cooperation and participation po yan ni St. Elizabeth Hospital. Nagkakandak po tayo ng medical mission po para sa ating mga senior war veterans and even sa ating mga post-war veterans po. Nagaganap po yan siya sa 3rd IB sa may Barangay Fatima. Kasama po doon ang ating mga veterano, PIVAW pensioners. And pangalawa po, meron na po tayong 6 PIVAW caravans kasi po gawa nga po na malayot pa tayo sa national office natin. In partnership with our local government units sa all across sa Region 12 po, meron na po tayong nakandak na 6 PIVAW caravans. Ang layunin po nito is mabigyan po sila kunyari ng mga serbisyo na hindi po napapaabot natin sa mga underserved natin na veterano. Gawa nga po na wala pa tayo talagang permanent office, wala pa tayo nung capacity, same as with the akin to our national office. Kaya pumupunta po dito yung ating national or from central office, their team, technical working group also in partnership with field service offices. So 6 PIVAW caravans po yun. And yung panghuli, tama po, yung balita po, nung kanina, kung napansin nyo kanina, na-flash sa screen yung RA 11958, yung amending yung ating disability pension. Kasi dati po, yung pag ikaw po, ang rating mo is 100%, yung monthly disability pension nyo po is 1.7. Ngayon po is 10,000 na po. So meron tayong disability rating board na sinusundan, depende po sa rating nila. Yun po yung magandang balita. Effective po yun noong November 2023. Alright, okay. Sige, we will entertain one last question po. Okay, your name sir and your station po. Go ahead. Magandang umaga po. John Polido sa 91.1 Pacman Radio Jensen. Ang katanungan ko po ay para sa OCD. Bilang mamamayan, ano po dapat ang ginagawang hakbang namin upang maging ligtas sa anumang sakuna? Ayun. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. Sa palagay ko siguro na nasagot ko na yung katanungan na yan kanina. Ulitin ko lang, magplano, gumawa ng personal o family disaster plan. Tapos maganda, magkaroon ng mga emergency kit or yung mga go bag, na pag merong sakuna po, ay nandoon na lahat ng gamit na kinakailangan mo. Flashlights, kung ano pa man yun na Sir, kailangan mo. stop kita dyan. Go bag. Sinabi mo, Go ano bag. po yung go bag sa ating mga, hindi na naman alam ano ba yan? May laman po yung mga yung ano ba kailangan mo? Flashlight. Flashlight. Yes. Yung may mga hygiene kit ka Hygiene nandoon. kit, oo. Tapos kung ano yung mga suot mo na, pwede mo gamitin for the next 3 days siguro. Habang in-expect mo pa yung mga, hindi pa darating yung tulong sa no? Alright, sige. Okay, Tapos okay. siguro ang gaya na binanggit ko kanina, yung ating na dapat siguro makilahok sila o sasali sila sa mga trainings na binibigay ng local government units, ano mga ahensya ng gobyerno, OCD, DILG, ano pa man yan,
para po madagdagan yung kailang kaalaman o sila po ay makapacitate para po pagdarating na sa kuna, alam nila po ang kanilang gagawin. No? Because the family is the basic unit nga ng, Correct. ng society natin. But may alam sila, huwag nila walang asahan yung iba pa na tutulong sa kanila. Dapat tulungan muna nila ang kanilang sarili. Tama. Para po natin. Alright, thank you very much. Eh po, wala na po tayong oras. RD Ray, no? Sir Harvey, gusto mo natin i-continue itong Q&A natin. So, maraming salamat din sa ating mga media partners for coming. Ang SOC Sergeant Media, Jensen team, thank you very much. Nakita ko din dito yung PIO ng General Santos City, local government yun. Sir Rombel, welcome po sa ating kapihan. Okay, again, maraming salamat, RD Ray at Sir Harvey. Isang bagsak po sa ating, dalawa, a round of applause pala sa ating mga guests. Now, again, nauubusan po tayo ng oras. We shall now wrap things up. Ang inyong huling mensahe po, RD Ray, or announcement po. Ikaw na lang siguro, sir. Go ahead. Thank you, RD Fraya. Maraming salamat for this opportunity to speak at today's Kapihan sa Bagong Pilipinas. It's been an honor and a privilege to share with you all the kind of work that we are doing at the Office of Civil Defense, like building resilience and enhancing preparedness, the core of our disaster risk reduction and management programs and initiative, and also of our civil defense efforts. As we have discussed earlier, our journey over the past 70 years, medyo matagal na, has been marked by significant milestones. But there's always more to be done. Let us all be reminded that the RRM is not just a government responsibility, but a collective effort that involves every citizen. I hope that today's conversation has highlighted the importance of disaster preparedness, collaboration, and innovation in protecting our communities. Together, we can continue to build a safer, adaptive, and more resilient Philippines. Maraming salamat po ulit at let's keep moving forward in our mission to safeguard our nation towards sustainable development. Dahil mas bida ang laging handa. Ayun, dahil mas bida ang laging handa. Thank you very much again. Of course, yung PIA naman, nakahanda naman kami always. Nasusuporta sa OCD at sa PIVAW, sa mga activities, mga announcements, programs, and projects po ng Department of National Defense, OCD at PIVAW. Alright, sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw pa rin ng Martes. Ayan, wala na tayong oras kasi sa ganito ng oras, anong departamento naman kaya ang ating share ng kanilang key accomplishments. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Chaloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr., ako si Fry Nakila ng Philippine Information Agency Region 12. Maraming salamat OCD, maraming salamat PIVAW, at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.